Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Mukhang madami tayong papag-usapan Una to, no? Nag-viral itong post na to na yung alleged 4-piece member daw, nagyayabang daw ng mga binili niya. 'Di ba? 4-piece. Alam niyo 4-piece yung ayuda yata ito eh. Correct me if I'm wrong ha. Ano ba yung 4-piece na yan? Para malaman muna natin. Tingnan muna natin. 4-piece. Pantawid Pamilya Pilipino Program. So basically, ayuda nga Ito ay National Poverty Reduction Strategy that provides conditional cash transfers to poor households in the Philippines to improve the health, nutrition, and education of children age 0 to 18 and break the cycle of poverty. The DSWD nag-ano dyan. So ito yung ito yung nagva-viral na post. Nakalagay dito katas ng 4-piece. 10 beses kong pinag-isipan kung ano ibibili ko sa pera na naipon ko galing 4-piece. 4-piece daw. Kung bagong e-bike o bagong motor uli. Mas nanaig sa akin ng alahas kasi lilipas ang taon may value siya kesa naman sa umaandar lumuluma walang value. Saka meron na naman kami. Hindi ko po ako nagyayabang. Proud lang ako sa sarili ko sa pagiging kuripot sa mas maraming bagay kaya marunong mag-ipon. Hindi ko alam kung hahangaan ko siya o kay inisan Pero tama ito yung, halimbawa, lalo na yung mga OFW dyan, kung gusto nyong lumuho, alahas ang bilhin nyo. Kasi sometimes, yung mga OFW, pag lumaki ang sweldo, bibili gadget, di ba? Lupa at alahas, yun ang bilhin nyo. Sasakyan, kung halimbawa, saktuhan din lang ang kita nyo, malaki na saktuhan, tama na yung mga Toyota Vios, okay na yun. Diba? Pero kayo pa rin, Pero kung ako, halimbawa, may siyempre, ang basic na pangarap ng bawat Pilipino, magkaroon ka ng sariling sasakyan, sariling bahay, di ba? Pero kung magiging wise ka, alahas at properties, yung real estate properties, yun. Pero kayo pa rin, masusunod. Now, dito sa usapin na to, nakakabwisit din kasi, di ba? Ako nga, hindi ako makabili ng mga alahas ko, minana ko lang minana ko lang sa magulang ko yung alahas ko Parang mali ata yun na bigyan ng 4-piece. Diba? Kasi para yun sa mga naghihikahos dapat Hindi sa mga taong katulad nito Well, hindi naman natin paano ba yung sistema niyan? Ano bang qualification niya? Tingnan nga natin. May qualification ba yung 4-piece na yan? Qualification. May ban pa siya Katas daw ng 4-piece Diba? Ang nakalagay dito, qualification. A household must be classified as poor. Paano yung poor na yon? Have members age 0 to 18 or be pregnant and commit to certain conditions like child school attendance, health checkups, and parent participation in development sessions. Ito eligibility criteria. Poverty status. Household must assess as poor or near poor based on the Philippine Statistics Authority standardized targeting system. Ano yung, wala kasing Wala kasing specific na yan na definition ng pagiging poor Kahit nga ako, tingin ko sa sarili ko, hirap ako So, qualified ako dyan? Ano yung dapat pinapaliwanag nila kasi alam nyo, hindi sa mga kadalasan na nagiging member ng 4-piece, mga kamag-anak ng taga-barangay. Sa totoo lang. Sa ko ba narinig yun? Hindi talagang totoo. Actually ngayon dito sa loob ng subdivision namin, mas malaki pa ang bahay
Mas malaki pa ang bahay niya kaysa sa bahay ko. Nakalista sa 4-piece eh. Di ba? OFW pa ang asawa. Biro mo yon? Wala kasing malinaw na ayan eh. Malinaw na criteria eh. Applicants must be willing to sign an oath of commitment, agreeing to comply. Wala yan. Pilipinas. Sa totoo lang, mas ako tatanungin, mas hindi nakakatulong yung ayuda-ayuda na yan eh. Aasahan at aasahan lang yan eh. Yung ganyan din lang. Yes, I admire no yung kanyang pagiging practical sa mga bagay, pero hindi dapat diyan ano eh, pero sabi niya katas daw ng 4-piece oh. Hindi dapat dito inaano eh. Malay mo ano to? Baka joke lang no, pero tingnan natin sa mga susunod na investigasyon. Kasi kung diyan mo lang ilalagak yung 4-piece mo, hindi ka dapat qualified. 'Di ba? Para yun dapat sa mga bata na mabantayan yung nutrition at talagang poorest of the poor kayo. Anyway, next topic tayo, no? Ito na naman to eh, nababasa ko na naman to eh, nabubwisit talaga ako dito eh. Yung mga ganitong post to, siya yung lalaking nahuling nagnakaw sa pharmacy ng isang gatas. Ayon sa lalaki, nagawa lang niya yun dahil nawalan siya ng trabaho kamakailan at hindi na niya kayang makita na nagugutom ang kanyang mga anak. Pero laking gulat ng suspect na binayaran na lang ng pulis yung gatas. Oh! Yan ang gustong-gusto ng mga Pinoy na istorya eh, no? Mga pang-teleserye. Di ba? Binayaran niya ng pulis yung gatas na kinuha niya at pinatawad siya nito. Bago umalis ay binigyan pa siya ng pulis ng pera pang dagdag sa pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya at pinayuhan siya na wag na uling gagawa ng hindi maganda. God bless sa iyo sir, dumadami ang pulis na gaya mong may mabubuting kalooban. Saludo kami sa iyo, mabuhay pa. May mga bobong magko-comment yan ano. Samantalang yung mga yung mga politiko, 'di ba? Anong gusto niyong gawin? Hindi. Paulit-ulit ko na lang tanong yan eh. Anong gusto niyong gawin? Hindi hulihin ito mga magnanakaw na to? Hanggat hindi na huhuli yung Ito rin oh. Si Jericho agad nakulong sa simpleng corned beef, pero yung mga nagnakaw sa kaba ng bayan, nakakapag-abroad pa, nakukuha pang magpanggap na malinis. So paano ito? Wag nating ikulong ito? Yung mga ganito? Nare-realize nyo ba yung mga machi-charge dyan sa mga kinuha nila? Nare-realize nyo o hindi? I advise magtrabaho kayo sa supermarket nang makita nyo. Nang makita nyo yung mga payslip na mga sumasalo na mga shoplift na items. Nakikita nyo sa locker room na nag-iiyakan na nakikita yung payslip nila na puro negative. Kasi may monthly inventory yan eh. Lalo na yung mga gatas. Yung mga formula milk. Yun ang mga mahal eh. Kasi isang formula milk yata 3,000 nung nagtatrabaho pa ako doon. Binabantayan yun at may nakakalusot doon. Akala nyo ba ang pagnanakaw doon pa isa-isa lang? Bultuhan yan minsan. Nagnakaw ngayon, kinabukasan magnanakaw uli. Kinabukasan magnanakaw uli. Tapos pag titingnan mo sa monthly inventory, ganito kadami ang nanakaw times 3,000. Sometimes nga 12 ang nananakaw eh. Times 3,000 mo yon. Ilan ang bantay sa gatasan? Sa enclosure ng formula milk. Ilan ang bantay doon? 3. Paghahati-hatian nila yon. Lahat ng mga security guard na fail na yon, na harangan yon, hahatian nila yon. Paghahati-hatian nila yon. Di ba? Kasama pa yung mga dicer na nandun. Magkano nung time ko, ang minimum ng dicer nun, 16,000 yata eh. Ang sweldo eh. Tapos kakaltasan ka.
5,000? Isang buwan yung 16,000 na hindi yung per cut-off ha. Tapos mangiyak-ngiyak sila doon na bakit sila ang dapat security guard lang daw. Kasi trabaho ng security guard ang magbantay. Kami, ang trabaho namin, magbenta lang. Wala eh. Diba, responsibilidad din nila kasi yung item nila eh. Tapos maaawa kayo dito, putang ina nyo. Diba, hindi nyo kasi naranasan ako, naranasan ko yan. Dahil nagtrabaho ako sa retail. Kakaawaan nyo itong mga putang inan to. Kahit pa sabi mo, ikumpara mo yan sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ito kasi, madali nang hulihin ito eh. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Tapos meron pang post ako nakita. Nanay daw nagnakaw ng hotdog. Nagnakaw ng hotdog, nilagay yata sa panty or ano. Para daw may pambaon yung mga anak niya. Diba? Nagnakaw ng hotdog tapos kakaawaan ng mga netizen. Hotdog lang naman ang ninakaw, kinulong pa yung nanay, kawawa naman para sa mga anak niya. Putang ina nyo pala eh. Paano yung dicer nung hotdog ngayon? Alam mo ba inuulam nun? Nangyari na rin sa amin yan oh. Halos patayin niya sa sampal yung shoplifter. Kasi yung anak nung nagbabantay doon ng dicer, ang binabaon nun, tuyo. Tapos ang anak mo, gusto mo hotdog ang baon, nanakawin mo, kami ang magbabayad. Hindi nyo nakikita kasi yung behind the scenes ng ng mga pinagsishoplipan nito eh. Ang nakikita nyo lang, napaparusahan yung kawawa na na walang maipakain sa kanyang mga anak. Bakit yung mga nagtatrabaho na yun na kaya nilang mag-apply ng trabaho, itong mga ito hindi nila kaya? Mas mukhang malakas pa ito eh. Yung kasamahan ko nga, positive sa cancer, pumapasok eh. Diba? Nakaya itong mga ito. Huwag niyo sabihin hindi nakapagtapos. Halos lahat ng nahawakan kong dicer, high school graduate din lang. Hindi ko nilalang ha, pero masisipag sila. Nasabi ko lang para i-emphasize sa inyo na hindi nyo pwedeng ikatwira na hindi kayo nakatapos. Kung ako ha, tigil-tigilan natin ito. Tigil-tigilan natin ito. Alam nyo ba pag nababasa ito, magiging dahilan niya ng mga kawatan eh. Bakit nyo kuhuliin? Ba't yung mga mayayaman hindi nyo hinuhuli? Parehas kayo nagnakaw eh. Alam naman nating unfair ang buhay dito from the very beginning eh. Diba kaya nga yan ang pinapanawagan eh. Yang magkaroon ng patas na pag-iimbestiga. Kung gusto nyo rin, ang gusto nyo ba mangyari since yun ay nakakatakas yun, yung mga ganitong magnanakaw, aanuhin na rin natin, pagbibigyan na rin natin. Dahil doon sa logic na yung mga mayayaman, walang mangyayari sa Pilipinas yan. Chaos ang lalabas natin dito. Kapag ganyan kayo mag-isip. Huwag nyo simpatyahan to. Kung kinukontra nyo yung mga nagnakaw ng bilyones, kontrahin nyo din ito. Parehas lang na nagnakaw yun. Diba ang kaibahan lang, medyo hirap silang ipin down kasi makapangyarihan sila. Pero nagnakaw eh. Kung makikita nyo lang gigil ng mga dicer sa mga yan, baka gusto nga nilang patayin na yung mga yan eh. Yung sa pinanggalingan ko nga, hindi na dinadala sa station yun, dinadala na lang sa warehouse, pinipiringan, nilulumpo na lang dun sa loob eh. Kasi nandun yung hinanakit na kami, nag-apply kami, pumila kami para makakuha ng requirements, magpa-medical, tapos ikaw, kukuha ka lang ng lalamunin ng pamilya mo. Kaya pag nakakita ko ng mga ganitong post eh, yung kaawaan yung mga magnanakaw na ganito, kumukulo talaga ang dugo ko eh. Kung yung mga sobrang mahihirap pa sa daga, mas nagagawa nila para na nangangalakal sila ng basura, wag lang silang magnakaw. 'Di ba? Kumakain ng pagpag. At least yun ay itinapon na. Tapos itong mga to gusto corn beef pa.
at maaawa pa kayo dyan, abay sira na talaga ang ulo nyo. Mas hindi nyo kinaawaan yung mga yung mga tapat na nagtatrabaho dun sa supermarket kesa dyan na nagnakaw ng corned beef, pati itong Bear Brand. Abay may mga topak talaga kayo. At gusto nyo itong pinusuan pa ng mga tanga. Diyos ko. Pilipinas. Pipiliin nyo, sisimpatsahan nyo. Para hindi kayo nagmumukhang tanga. Next, no? Sorry ha, medyo nabwisit lang talaga ako eh. Ilang beses na ako nakakakita ng ganito eh. Na kinukumpara nila sa mga kontraktor na mga mayayaman na hindi daw nakukulong. Yes, 'di ba? Unfair nga naman. I agree. Unfair. Pero tatanungin ko, anong gusto nyo? Hindi ikulong ito mga magnanakaw na to? Para lang maging pantay sila doon sa mga mayayaman na hindi nakukulong? Dahil kung hindi ikukulong tong mga to, gagawing habit na ng tao yan. Total, kakaawaan naman tayo eh. 'Di ba? Leche. Next, ito no, ito pwede rin maging lesson sa atin to. Kilala niyo si Ate Gay? Meron pala siyang cancer, no? Si Ate Gay. Komedyante to eh. Sabi gano'n dito, komedyanteng si Ate Gay, tumigil muna sa, I don't know if it's fake news ba? Fake news ba to or ano? Disclaimer ha, nakita ko lang to. Pero may mga nakikita din akong mga posts na, may mga nakita akong post na parang legit siya eh. Anyway, tingnan natin ito yung istorya niya. Parang beke lang siya noon. Hindi pantay ang mukha ko. Sabi ng mga kasama ko sa work, hindi pantay ang mukha mo, pa-check mo yan. Nagpa-ultrasound ako, nagpa-CT scan. After CT scan, nagpa-biopsy daw ako. Ang findings nung una, benign. Okay kung benign eh. Ibig sabihin, siya eh, hindi siya cancerous. 'Di ba? Madali lang siyang tanggalin. Pagka benign. Nagpa-second opinion ako. May show ako sa Canada, medyo lumalaki na siya. At saka nagbi-bleed ng nagbi-bleed. Nako. Mahirap ngayon ang lagay ko. May cancer ako. Stage 4 daw. Magtatagal ba buhay ko? Ang sabi, hindi na daw ako abutin ng 2026. Kaya ang sakit-sakit sa akin, hindi rin daw pwedeng operahan. Wala raw lunas. Masakit sa akin. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi naman ako nagkulang kay Lord. Although lagi ko sinasabi na walang himala, kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Paano wala ng lunas? Hindi ka ba in-advise ng ng chemotherapy para lumiit yung bukol? Kaya lang kung nag-metastasize na, yun kasi ang hahabulin mo eh pag ang cancer naman kasi, hindi naman death sentence yan eh. Kailangan yan early detection eh. May gumagaling naman doon. Wag lang yung huling-huli na. 'Di ba? Kaya pag may kakaiba talaga, pa-check up na agad kayo eh. Isa pa naman ako sa takot magpa-check up. Yung halimbawa, hinihingal ako. Ayoko magpa-check up, baka may diagnose na yung sa puso mo, di ba? Na anxiety ako eh, pero kailangan talaga eh. Lalo na yung yung nung sorry Sarlans na pag-uusapan lang. Lalo na yung namatay si Sarlans. Nagpa-general check-up kaya ako nun. Kasi sa kinakain din kasi yan men eh. Tapos sa pagpupuyat nyo sa stress, di ba? Pag hindi kayo maligaya sa trabaho nyo, kung kaya nyo lumipat sa iba, mag-quit na kayo. Sa stress yan eh. Sa puyat yan eh. Although na hindi naman proven, pero ang common denominator ng mga nagkakaroon ng ganyan yung
Yung laging stress tsaka laging puyat. 'Di ba? Hindi naman masama na lumuho kayo paminsan-minsan kung ang luho nyo ay yung i-enjoy nyo sa halagang sigurong 500 pesos. Punta ka ng mall, 'di ba? Bili ka ng makakain doon, nood ka ng sine. Kahit na alam naman natin na ang mga palabas sa sine pwede mo namang abangan sa download, 'di ba? Yung mga dina-download sa yung mga torrent. 'Di ba ngayon ganoon na mentality ko eh. Na pag may lalabas, abangan ko na lang yan, mga 3 months, nasa ano na yan, nasa download na. Pero iba pa rin kasi yung manonood ka talaga sa mismong sine. 'Di ba? Iba pa rin yun. Yung kumakain-kain ka ng popcorn, 'di ba? Naglalakad ka sa mall, na hindi mo namamalaya na kapag exercise ka, nakiklear yung mind mo, pasyal ka sa mga yung mga bukid-bukid, fresh air, 'di ba? Yung mga ganyan. Alagaan natin sarili natin, hindi luho 'yun. Kaya minsan yung although na idol ko si Chichester, no? Idol ko siya. Sometimes na-over na yung pagiging idealistic ni Chichester eh. Yung sasabihin niya, kakain ka ng sa isang restaurant sa Tagaytay daw, yung overlooking. Gagastos ka daw ng 1,500. Tapos, pwede ka naman daw kumain sa bahay, bumili ka lang nung ganun din at iluto mo sa bahay. Gagastusin mo lang daw 300 pesos. Pero hindi eh. Kasi ang benefit nun, yung kakain ka doon sa restaurant na may overlooking, hindi yung kakainin mo lang. Siyempre yung ambience doon, marerelax ang mind mo. Kasi habang kumakain ka, hindi mo na iisipin na maghuhugas ka pa ng plato ng mga pinaglutuan, di ba? Makikita mong masaya yung anak mo habang kumakain kayo sa labas. Nakakatulong yon, hindi lang yung presyo ng... Sometimes kasi pagka ganun tayo mag-isip, ang iniisip lang natin yung gastusin eh. Pero hindi natin alam na more than pa dun sa kinain yung binabayaran doon. Binabayaran mo doon yung peace of mind mo. 'Di ba? Yung happiness ng asawa mo, ng anak mo na nakikita mo sila na masaya. 'Di ba? Kailan mo pa gagawin 'yon pagka hindi mo na kaya? 'Di ba? Kaya din eh, maganda rin na sometimes wag puro trabaho. Kahit na sabihin mong gipit na gipit ka, hindi ko kasi kaya, gipit na gipit eh. Maglakad ka lang sa mall eh. 'Di ba? Tingin-tingin ka kahit wala kang pambili. Ako ginagawa ko 'yun eh. Yung tingin-tingin ka ng mga bagong cellphone ngayon, may testingan naman sila dun eh, no? Tingin kayo mga bagong iPhone, bagong 'di ba? Nawawala din yung mo dun eh. Stress mo dun eh. Yun no. Tapos talagang ang sikreto diyan, huwag ka nang uminom ng may kulay. Mga Coke, mga kaya nga pag na-survive mo, naging 30 years old ka nang hindi ka nagkakaroon ng sakit sa bato or basta kahit anong sakit umpisahan mo na magtubig. Magtubig ka na. Ka nang uminom ng may kulay-kulay. Kung matigas pa rin ang ulo mo, sige. Gawin mo. 'Di ba? Kasi ang purpose naman ng buhay natin para sa akin maging happy ka eh. Hindi para magtrabaho na magtrabaho. Kahit ba naman sabihin mong ang trabaho mo ay ganito lang, 'di ba? Still kaya mong humanap ng happiness dun eh. Ako, alam mo kung anong happiness ko ngayon? Halimbawa, galing ako sa labas, ako, wala akong pera. Kapapadala ko lang kay mami. Mami, 'di ba? Gagawin ko, pupunta ako sa lugawan. 'Di ba? Yung may masarap na lugawan akong kahit pa sabihin mo luho 'yun. So ang magkano yung lugaw? 25 pesos. Mainit na pagka kinain mo, alam mo yung gumuguhit sa lalamunan mo. Masayang-masaya na sa akin 'yun, 'di ba? Hindi naman kailangan bongga lagi ang ang labas mo. May makikita ka diyan na kahit 50 pesos bumili ka diyan sa tabi. Mag-e-enjoy ka eh.
Kasi gano'n naman talaga ang buhay natin eh. Hindi mo na kailangan anuhin eh. Kasi hindi mo pwedeng madaliin kasi yung resulta ng buhay mo. Yung iba karir na karir ano. Hindi naman masama 'yon. Pero wag mo rin kalimutan na kailangan mo magpahinga din. 'Di ba? Kahit siguro 30 minutes, umupo ka lang sa isang tabi, uminom ka ng malamig na tubig, 'di ba? Tapos malibang ka sa mga nakikita mo. So, last na to. Ito nagva-viral to, no? Nagva-viral ito. Yung nasa likod daw ni Jinggoy. Senate President and from all our colleagues that to give us additional minutes since I was How many minutes are you I asking? together with Senator Joel Villanueva was directly accused by a certain Assistant District Engineer Bryce Hernandez. How many minutes more are you? 10 Ba't kaya pag may ganyan, ano? Yung halimbawa may nakikita kang ganyan. Parang, alam mo yun, parang 15 minutes more if possible. nakakalimutan mo ang lahat. hindi mo nga namamalayan kung anong pinag-uusapan nila eh. Leave it to the members. Is there an objection to the request? Balik 10 mo to yun. 15 minutes more. 10 minutes. Kung may objection. Balik mo. Excluding 10 minutes. Kung wala excluding po my opening, objection, excluding my hindi opening na po, statement. isama nyo na yung opening statement. 15 Baka minutes napakahaba eh. So 10 minutes. You're given 10 minutes Thank with the permission of the other. Sana. Sa ating mga kagalang-galang miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pandinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang na investigasyon ito ay nasabing ito ay ang bilang Marvin Siguro lawyer to. Lawyer ba to si ate? Ano kayang trabaho niya, no? Pwede ba mag-attend sa Senate hearing? Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.